Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1976, Banta. Gayunpaman, ang isang tao na naging isang dakilang emperador ay hindi makakalaban sa isang banal na dakilang emperador. Matapos basagin ang anteng-anteng, tumakas si Ying Cheng. Mamatay sana si Ying Cheng nang wala ang kanyang anteng-anteng. Ang lakas ng Chao Totstay ay unti-unting naglaho. Ang engranding chi ay kumalat din. Noon, nagawa ng Ying clan na pilitin ang Celestial Emperor na tumakas. Ngayon siya ay naging isang banal na dakilang emperador, mas magiging mahirap na patayin siya. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. May nagtangkang patayin si Ying Cheng. Isang malakas na cultivator mula sa Medicine Clan. Si Lin Fang ay namangha. Ang tribo ni Tantay. Sinabi sa kanya ni Tantay noong bata pa siya, isang nakakatakot na cultivator ang bumangon sa kanyang tribo at nagpunta sa Celestial Godly University upang mag-aral. Si Ying Cheng at ang cultivator na iyon ay itinuturing na pinakasikat na mga henyo ng universidad. Tinalo pa ng binata si Ying Cheng. Sa simula, matalik silang magkaibigan, ngunit pagkatapos ay pinatay siya ni Ying Cheng sa kakaibang paraan. Ang binatang iyon ay si Ling Tian, at maraming tao ang naniniwala na si Ying Cheng ay gumamit ng mga tusong pamamaraan para patayin siya. Nang sabihin ni Tantay kay Ling Tian ang tungkol sa mga bagay na iyon, galit na galit siya. Sa Medicine Clan, dahan-daang naging malakas ang maraming tao. Ang kanilang mga dakilang talento ay dahan-daang nag-mature, ngunit sa huli ay maaari silang maging napakalakas. Si Ling Tian, noon, ay medyo katulad ni Chu Chunkyu. Xiaoya, biglang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Xiaoya, na nakatitig sa langit. Okay lang ako. Sabi ni Xiaoya na bumalik sa katinuan. Brother, balik na tayo. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumanggo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang silweta ang bumungad sa kanila. Si Ji Qingsong iyon. Sumimangot si Lin Fang at kuminang ang kanyang mga mata. Huwag magmadali. Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Tumiti si Ji Qingsong. Pagkatapos, sinabi niya kay Lin Fang gamit ang telepathy. Sabihin mo sa akin, kung alam ng Ying clan ang tungkol sa relasyon mo sa kanya, ano ang gagawin nila? Ha? Tiningnan siya ni Lin Fang ng malamig. Relasyon sa kanya. Tinitigan ni Ji Qingsong si Lin Fang at pagkatapos ay kay Xiaoya. Si Xiaoya ay mukhang labis na kinakabahan. Haha, huwag mong sabihing hindi mo kilala si Xiao Wutian. Sabi ni Ji Qingsong, na gumagamit pa rin ng telepathy. Nagulat si Lin Fang. Xiao Wutian, Mr. Xiao. Ano ang kinalaman niyan kay Mr. Xiao? Si Lin Fang ay mukhang nag-iisip. Pero biglang may naalala siya. Ang Medicine Clan, huwag dalhin si Xiaoya sa banal na lungsod. Biglang nagbago ang mukha ni Lin Fang. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Tumingin siya sa langit. Mr. Xiao, naalala mo daw. Lin Fang, ano ang magiging reaksyon ng Ying clan kung alam nila na ang maliit na babae sa tabi mo ay apo ni Xiao Wutian, ang biological little sister ni Xiao Ling Tian, hulaan mo ba? Sabi ni Ji Qingsong, na gumagamit pa rin ng telepathy. Ang mukha ni Lin Fang ay patuloy na kumikibot. Ling Tian, Xiao Ling Tian, apo ni Xiao Wutian. Tumingin si Lin Fang kay Xiaoya. Naintindihan niya bigla ang maraming bagay. Ang kanyang mga mata ay kumislap at sinabi niya. Ikaw ay isang mahusay na emperador, ikaw ay inatake ng isang kabataang babae gamit ang isang panaginip na pamamaraan, ikaw ay isang kasuklam-suklam na bastos. Munting walang pakundangan na bastos. Huwag kang mag-alala, ipagpatuloy mo ang pang-iinsalto sa akin. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ngayon, ibigay mo sa akin ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution, kung hindi, malalaman ng Ying clan ang iyong maliit na sikreto sa lalong madaling panahon. Kahit na ang Champion University ay hindi magagawang protektahan ka at ang batang babae na iyon. Ang mga tensyon sa pagitan ng Ying clan at Xiao Wutian ay lampas sa iyong imahinasyon. Hindi pwedeng makisali ang Champion University. Nasa panganib ang buhay ni Xiao Wutian. Malamig na sabi ni Ji Qingsong. Ito ang perpektong oras para magpakita si Xiao Wutian. Magagamit niya siya para takutin si Lin Fang. Gusto mo bang masangkot ang Ji clan sa mga isyu ng Xiao Wutian at ng Ying clan? Malamig na sagot ni Lin Fang. Hindi ako taga Xiao clan, itinuturing ko lang na kapatid ko si Xiaoya. Kahit anong isipin ng Ying clan, hindi sila maglalakas loob na salakayin ako. Gayunpaman, kung ang Ying clan ay maglakas loob na makuha si Xiaoya, sasabihin ko kay Xiao Wutian ang tungkol sa iyo, Ji Qingsong. At pagkatapos ay magagalit si Xiao Wutian sa Ji clan. Ha? Naninigas ang mukha ni Ji Qingsong. Tinatakot siya ni Lin Fang. Wala ka bang pakialam sa buhay ng batang iyon? Malamig na sabi ni Ji Qingsong. Ikaw ay isang kasuklam-suklam na bastos, kahit natanggapin ko ang isang kompromiso, hindi ka titigil at wala akong mapagtataguan, kaya wala akong ibang pagpipilian. Sabi ni Lin Fang. Hindi niya kayang magpasakop, lalo na sa kasuklam-suklam na lalaki. Sigurado ka ba? Sabi ni Ji Qingsong, malamig na pinakawalan ang malamig na chi. Tumingin siya kay Xiaoya at sinabing, kung mapunta ang babaeng iyon sa mga kamay ng Ying clan, isa itong bangungot. Kung masangkot ang Ji clan, humanda na makita ang lahat ng kabataan ng Ji clan na mamatay sa masasamang kondisyon. Ilang banal na dakilang emperor ang kailangan ng Ji clan para protektahan silang lahat.
Kahit na bumalik ka sa G-Clan, ang sitwasyon ay maaaring maging mapanganib para sa iyo. Sasabihin ko kay Xiao Wutian na panoorin ng mabuti ang G-Clan. Malamig na sagot ni Lin Feng. Pagkatapos, tumalikod siya, kinuha ang kay Xiaoya kamay at sinabing, "Tara na, umalis sila." Tinitigan ni Ji Qingsong ang likod ni Lin Feng sa masamang paraan. Noon, pinatay ni Xiao Wutian ang maraming malalakas na cultivator ng Ying Clan. Ang Ying Clan ay naging isang hindi matatakasan na lambat, at nagpadala ng mga tao sa tribo ni Xiao Wutian. Pagkatapos noon, tumigil na si Xiao Wutian sa pagpatay ng mga tao mula sa Ying Clan. Upang maiwasan ang massacre, napagkasunduan ni Xiao Wutian at ng Ying Clan na patayin lamang ang mga tao na direktang nauugnay sa dugo ni Xiao Wutian o kay Ying Cheng. Si Xiao Wutian ay napakalakas, at ang kanyang mga diskarte sa pagtatago ay hindi kapani-paniwala. Salamat sa kanyang mga diskarte sa pagtatago, hindi siya nagawang ma-corner ng Ying Clan noong siya ay Celestial Emperor. Sa huli, natagpuan pa rin nila siya at nasugatan, kaya umalis siya sa banal na lungsod. Mahigit 20 taon na ang lumipas. Si Xiao Wutian ay naging isang banal na dakilang emperador at bumalik. Ang unang taong gusto niyang patayin ay si Ying Cheng. Kung masangkot ang G-Clan, tiyak na papatayin sila ni Xiao Wutian tulad ng ginawa niya sa Ying Clan noon. Kailangang maging maingat si Ji Qingsong. "Xiaoya, alam mo bang lolo mo iyon?" Tanong ni Lin Feng kay Xiaoya habang sila ay lumilipad. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Naiintindihan niya na alam ni Lin Feng. "Brother, hindi ko alam na darating din siya, pero alam ko na sa ilang araw na inabot si Ying Cheng para makalusot, baka bumalik ang lolo ko dahil ito ang pinakamagandang timing." Sagot ni Xiaoya sa malumanay na boses. Nakonsensya siya. Napakaraming taon na ang lumipas, nagkaroon siya ng premonition na babalik ang kanyang lolo sa banal na lungsod, at ngayon nangyari na. Huwag kang mag-alala, batang babae. Si Mr. Xiao ay naging napakalakas na ngayon. Ang Ying Clan ay walang magagawa laban sa kanya. Sabi ni Lin Feng, hinahaplos ang kanyang buhok at nakangiti. "Pagdating namin, ipapadala kita sa maliit na mundo. Kung sasabihin ni Ji Qingsong sa mga tao ang tungkol sa iyong sikreto, maaari itong maging mapanganib para sa iyo. Sa maliit na mundo, walang makakahanap sa iyo. Wala ring direktang gagawin sa akin ng Ying Clan." "Sige, mabuti." Tumanggo si Xiaoya, alam niyang mahalaga ito. Kung wala pa si Ji Qingsong, walang makahuhula kung sino siya, lumaki na siya. Ngunit ngayon ay alam na ni Ji Qingsong ang kanyang sikreto at ang kanyang lolo ay bumalik, kailangan niyang maging maingat. Sa harap ng bangka ni Lin Feng, lumitaw ang isang ulap at isang silweta ang tumigas sa loob nito. Nagulat si Lin Feng at mabilis na tumigil. "Lolo," bulong ni Xiaoya, tumingon ang silweta, tumambad ang isang matandang lalaki na maraming kulubot. Mukha pa rin siyang ordinaryong matanda, hindi pa rin siya nagbabago. "Mr. Xiao." Tumiti si Lin Feng kay Mr. Xiao. Lumapit ang matanda sa bangka at kinurot ang pisngi ni Xiaoya. Tumiti siya at sinabi sa malumanay na paraan. "Aking mantinbang Xiaoya, malaki ka na ngayon at napakaganda mo." "Lolo." Masayang sagot ni Xiaoya sabay yakap sa kanyang lolo. Agad siyang umiyak. Tumiti ng pilit si Mr. Xiao. Hinaplos niya ang buhok nito at sinabing, "Matanda ka na ngayon, huwag kang umiyak na parang batang babae." Tumingin si Mr. Xiao kay Lin Feng at ngumiti. "Little Lin Feng, malaki ka na rin ngayon. Sana hindi masyadong mahirap ang pagsama sa iyo ni Xiaoya. Mr. Xiao, kung wala ka, patay na ako. Si Xiaoya ay parang kapatid sa akin, walang problema doon." Tumiti si Lin Feng. Tumanggo si Mr. Xiao. "Noon, napansin kong malakas ka at may potensyal pero hindi ko akalain na magiging ganoon kabilis ka. 20s ka pa lang at sikat ka na sa Holy City, isang pambihirang tao. Ipinaalala mo sa akin ang aking apo. Umaasa ako na balang araw, ikaw ay maging isang mahusay na hari sa rehiyon at sa kontinente." "Gagawin ko," sabi ni Lin Feng, tumanggo at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Siya ay napakatiwala sa sarili, ito ay kinakailangan upang maging isang walang katulad na cultivator. "Pero, Mr. Xiao, may tema kami." Siniyasat ni Ji Qingsong mula sa G-Clan ang mga alaala ni Xiaoya gamit ang dream technique at niloko siya. Alam na niya ngayon kung sino siya, at pinagbantaan niya rin ako. Sabi ni Lin Feng kay Mr. Xiao. Kailangan niyang maging tapat. Ang mga mata ni Mr. Xiao ay kumikinang sa malamig na ilaw at sinabi niya, "Kilala ko si Ji Qingsong. Siya ay nagpapanggap bilang isang tao na may mataas na moral, siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang, ngunit siya ay tunay na polyhis. Siya ay maglakas loob na gawin ang anumang bagay. Pupunta ako at papatayin ko siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto." Kabanata 1977, Pagbabalak laban kay Ji Qingsong. Nang marinig ni Lin Feng si Mr. Xiao, nagulat siya at sinabi, "Mr. Xiao, kung hahayaang patayin mo siya, magagalit ang G-Clan. Hindi ito makakabuti para sa iyo. Kailangan nating gawin ito ng palihim. Mayroon ka bang mga ideya?" Tanong ni Mr. Xiao sa kanya. Gusto niyang makaganti at patayin si Ying Cheng, ngunit kung nasaktan din niya ang G-Clan, mas magiging mahirap ito. Ang pagkakaroon ng pakikitungo sa Ying Clan ay sapat na mahirap. Binyantaan ako ni Ji Qingsong. Sasabihin ko sa kanya na dapat tayong magkitang mag-isa, at sa sandaling iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong umatake.
Kakailanganin mong gawin ito ng palihim at sa isang strike. Sa ganoong paraan, hindi malalaman ng G-Clan na ikaw iyon. Sabi ni Lin Feng. Ang mga mata ni Mr. Xiao ay kumikinang. Kung gagawin natin iyon, susuriin ng G-Clan ang iyong mga alaala at aalamin ang tungkol dito. Ako ay isang medium level na emperador lamang. Hindi iisipin ng G-Clan na napatay ko si Ji Qingsong, imposible iyon. Tumiti si Lin Feng. Tumanggo si Mr. Xiao bilang pagsang-ayon. Bukod dito, si Lin Feng ay sinuportahan din ng Champion University. Kung sinabi ng G-Clan na ang pagkamatay ng cultivator ay may kinalaman kay Lin Feng, hihingi si Lin Feng ng tulong sa mga elder ng Champion University. Hindi sapat ang lakas ng G-Clan para i-pressure ang Champion University. Mr. Xiao, ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Tanong ni Lin Feng kay Mr. Xiao. Huwag mo akong alalahanin. Natatawang sabi ni Mr. Xiao. Nagbago ang kanyang chi, at nagmukha siyang ordinaryong matanda muli. Nagpalit din siya ng mukha at ngumiti kay Lin Feng. Siya ay isang ganap na bihasang cultivator. Humanap tayo ng mapupuntahan. Pagkatapos, paparatingin ko si Ji Qingsong at maaari mo siyang patayin ng palihim. Sabi ni Lin Feng kay Mr. Xiao. Tumanggo si Mr. Xiao. Nagpatuloy silang tatlo sa paglipad at nakarating sa isang walang hangganang lugar, kung saan hindi sila mapapansin ng mga tao. Lumapag sina Lin Feng, Mr. Xiao at Xiao Ya at may lumitaw. Kung nakita ng G-Clan ang taong iyon, makikilala nila siya. Ji-Jiang. Sina Ji-Jiang at Ji Qingsong ay may kaugnayan sa dugo. Hindi nagbago si Ji-Jiang. Kahit malamig ang tingin niya, mas naging dark ang mga mata niya. Mas malamig din ang kanyang chi. Imposibleng mapansin na may kakaiba. Kinokontrol siya ni Lin Feng. Ang Demon Puppet Technique ng Ancient Demon Clan ay komplikado. Upang makontrol ang isang tao, hindi sila masasaktan, kailangan nilang maging ganap na magkasya. Hindi rin nagbago ang kanyang talento. Ito ay mas mahusay, ngunit mas komplikado kaysa sa pamamaraan ni Master Mi noon, at nagawa lamang ni Master Mi na kontrolin ang mga taong hindi masyadong malakas. Nagtagal si Ji Qingsong sa Great Emperor's Mountain at pagkatapos ay bumalik sa G-Clan. Nakaupo siya sa ulap at dahan-daang lumipad. Naiisip niya tuloy ang mga balak niya. Si Lin Feng ay tuso at matapang. Nakapagtataka, hindi niya nagawang maimpluwensyahan ang binata. Binyantaan pa siya ni Lin Feng pabalik. Ngayon, iniisip niya kung paano niya maloloko si Lin Feng. Gusto talaga ni Ji Qingsong ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Ngunit dalawa lang ang kilala niya sa banal na lungsod na mayroong Celestial Evolution Holy Scriptures. Sina Lin Feng at Chu Chunqiu. Pareho silang hindi kapani-paniwalang cultivator at pareho silang nasa Imperial Ranking List. Imposibleng salakayin sila, lalo na't sila ay suportado ng Celestial Evolution Holy Scriptures at Champion University. Ngunit sinusubukan pa rin niyang maghanap ng paraan. Kahit na hindi niya makuha ang Celestial Evolution Holy Scriptures, hindi niya pababayaan si Lin Feng, lalo na ngayong alam na niya ang ilan sa kanyang mga sikreto. Habang nag-iisip ng plano si Ji Qingsong, palapit din siya ng palapit sa G-Clan. Sa pagkakataong iyon, may bumangon sa himpapawid para bumati sa kanya. Lolo. Ha? Nagulat si Ji Qingsong nang makita niya si Ji-Jiang. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Ji-Jiang, anong problema mo? Nawala ka ng ganoon katagal. Ano ang nangyari nang pumunta ka at hinabol si Lin Feng kasama ang iba? Lolo, kami na lang ni Jiao ang nabubuhay. Ikinulong kami ni Lin Feng. Malakas talaga siya. Si Ji-Jiang ay mukhang malungkot. Tumanggo si Ji Qingsong at sinabi. Alam ko, nakita ko siya noong araw ng Pathfinder. Nakakatakot ang lakas niya. Paano ka nakatakas? Pinakawalan niya ako ng kusa. Sabi ni Ji-Jiang. Si Ji Qingsong ay natulala. Bakit gagawin niyo ni Lin Feng? Lolo, salamat. Tinanong niya ako kung sino ka sa akin, sinabi ko sa kanya, at pagkatapos ay pinakawalan niya ako. Sinabi niya sa akin na gusto kanyang makilala, handa na daw siyang magbayad, pero minsan lang. Dahan-daang sabi ni Ji-Jiang. Kumislap ang mga mata ni Ji Qingsong at sinabi niya kay Ji-Jiang. May sinabi pa ba siya sa iyo? Iyon lang, anong nangyayari, Lolo? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Mabilis siyang bumalik sa Champion University at pinakawalan ka. Hindi, si Lin Feng ay may mahalagang kayamanan, isang uri ng gintong tore, nakakulong ako sa tore na iyon kasama si Jiao at ilang miyembro ng Yuwen Clan. Hindi pa rin siya kalayuan sa Great Emperor's Mountain. Sagot ni Ji-Jiang. Hiniling ba niya sa iyo na manguna? Tanong ni Ji Qingsong. Lolo, ayoko nang bumalik. Nagsimulang manginig si Ji-Jiang. Walang kwenta, nandito ako, bakit ka matatakot? Galit na sabi ni Ji Qingsong. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikinang, iniisip kung may binalak si Lin Feng. At ano ang eksaktong relasyon ni Lin Feng kay Xiao Wutian? Siguro buong panahon na silang nag-uusap at gusto niyang patayin siya ng matanda. Maraming alinlangan si Ji Qingsong. Siya ay palaging mapagbantay, lalo na sa kanyang antas ng paglilinang. Isa siyang Celestial Emperor. Sinabi ni Lin Feng na hinihintay ka niya at kahit wala ako, madali mo siyang mahahanap. Pagdiin ni Ji-Jiang, tumanggo si Ji Qingsong at sinabing, sige, bumalik ka sa klan at tingnan ang pinuno, hinahanap ka niya sa buong panahon. Opo, Lolo. Tumanggo si Ji-Jiang at umalis.
Naglabas si Ji Qingsong ng isang anteng-anteng at muling bumalik sa direksyon ng Great Emperor's Mountain. Nang dumating si Ji Qingsong sa bulubundukin, napansin niya ang isang bundok kung saan naroon nga si Lin Feng. Lahat ng iba ay umalis. Lin Feng, nagpasya ka bang tiyakin ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng Celestial Evolution Holy Scriptures? Tanong ni Ji Qingsong, nakasimangot at nakatitig kay Lin Feng. Hindi ko maibibigay sa iyo ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution, ngunit maaari akong magbigay sa iyo ng ilang iba pang sinaunang kasulatan na tungkol sa lakas ng kaluluwa. Sige, ipakita mo muna sa akin ang sinaunang mga kasulatan, hayaan mo akong tingnan kung kailangan ko ang mga ito. Sabi ni Ji Qingsong na pinaikit ang kanyang mga mata. Manood ng mabuti. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging itim. Nagsimula siyang kumanta at isang misteryosong lakas ang lumabas sa kanyang mga mata. Biglang lumitaw ang apoy sa kanyang mga mata, at lumitaw ang isang Yakse King, na may hawak na dambuhalang bakal na tinidor. Siya ay mukhang kahanga-hanga at kahanga-hanga, tulad ng isang bodhisattva na gustong pumatay ng mga demonyo, na may 3 ulo at 6 na braso. Kaya niyang atakihin ang mga kaluluwa ng mga tao. Katamtamang antas na lang ng emperador at ang kapangyarihan ng kasanayang iyon ay sumasabog na. Ang sabi ni Ji Qingsong. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo nang mawala ang lahat. Iyan ang natutuhan ko sa Wisdom King Scriptures. Maaari mong malaman kung paano ilarawan ang 5 Wisdom Kings, sila ay napakalakas na Buddhist na kasulatan. Nakita mo lang ang isa sa Wisdom Kings. Vajrayaksa. Ano sa tingin mo? Pantay na tanong ni Lin Feng. Tumiti si Ji Qingsong at sinabi. Magaling. Ipadala sa akin ang mga banal na kasulatan gamit ang iyong makajos na kamalayan. Sige, ipapadala ko sa iyo ang mga banal na kasulatan gamit ang aking makajos na kamalayan. Pero huwag mong kalimutan ang sinabi ko, hindi ko gagawin ito ng 2 beses. Malamig na sabi ni Lin Feng. Siyempre, at itatago ko ang sikreto mo, sabi ni Ji Qingsong sabay ngiti. Punta tayo sa ibang lugar. Ang nilalaman ay napakalaki, ang paglipat ay magtatagal. Punta tayo sa lambak, sabi ni Lin Feng, nagsimulang bumaba ng bundok. Nagsalita si Ji Qingsong. Teka, ano pang gusto mo? Malamig na tanong ni Lin Feng. Nakikita mo ang anteng-anteng na iyon, ang aking makajos na kamalayan ay nasa loob nito. Ipinadala ko ang aking makajos na kamalayan sa aking pamilya. Kung mamatay ako, malalaman nila agad ang sikreto mo. Sabi ni Ji Qingsong na naglagay ng isa pang hibla ng makajos na kamalayan sa loob ng anteng-anteng at malamig na ngumiti. Wala siyang pagpipilian, kilala ni Lin Feng si Mr. Xiao. Kailangan niyang maging mapagbantay. Nagbago ang mukha ni Lin Feng. Napansin niyon ni Ji Qingsong at sinabi, huwag kang mag-alala, ibinigay ko ito sa aking pamilya, hindi ko sinabi sa iba. Kung hindi ako mamamatay, walang makakaalam ng sikreto mo. Ang anak ko ang magiging sikreto mo. Ikaw ay isang mahusay na emperador at kailangan mong makipaglaro sa isang maliit na emperador. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ewan ko sa mga kaibigan mo, dapat maging mapagbantay ako. Walang kahihiyang sinaway si Ji Qingsong. Sumama ka lang sa akin. Sabi ni Lin Feng, pababa sa lambak. Sinundan ni Ji Qingsong si Lin Feng. Sigurado siyang walang panganib ngayon. Sa sandaling iyon, sinasabi ni Ji Jiang sa mga miyembro ng Ji Clan ang sinabi sa kanya ni Lin Feng. Kumislap ang kanyang silweta habang patungo siya sa lugar ni Ji Qingsong. Binubuli ni Ji Qingsong sina Lin Feng at Xiaoya, at binyantaan sila at sinilip ang mga alaala ni Xiaoya. Si Lin Feng ay magiging walang awa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1978, mahusay na labanan. Mayroong maraming mga lambak sa kahabaan ng Great Emperor's Mountain. Sina Ji Qingsong at Lin Feng ay maayos na nakarating sa isa. Maganda ba dito? Tanong ni Ji Qingsong. Napakalalim ng lambak na ito. Kahit na kailangan mo ng oras para maihatid sa akin ang mga banal na kasulatan, sa palagay ko ay walang makakahanap sa atin. Sige, buksan mo ang iyong makajos na kamalayan kung gayon. Sabi ni Lin Feng pagkatapos huminto. Tumingon siya at tumingin kay Ji Qingsong. Ang mga thread ng makajos na kamalayan ay lumitaw at lumipat patungo kay Ji Qingsong. Napakalakas ng kaluluwa ni Ji Qingsong, hindi siya maatik ni Lin Feng ng biglaan. Binuksan niya ang kanyang makajos na kamalayan at talagang nakatanggap ng isang libro. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang libro, na kumakatawan sa malawak na kaalaman at malalim na iskolar. Ngunit hindi nakahinga ng maluwag si Ji Qingsong, na natili siyang lubos na mapagbantay. Gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon. Isang malamig na hangin ang nagsimulang umihip. Maraming talisman ang lumitaw sa mga kamay ni Lin Feng at biglang sumabog. Nawala siya roon at muling lumitaw sa itaas ng hangin. Tinatakan niya ang kapaligiran sa itaas ng lambak nang may lumabas din. O hindi, ang mukha ni Ji Qingsong ay lubhang nagbago. Bigla siyang bumangon sa ere at naging isang ilusyon. Gayunpaman, narinig niya ang ilang dragon elephants at ang dagandong ng stampede. Nagsimula ang mga pagsabog sa paligid niya. Isang illusionary dragon elephant ang lumitaw, at ang lupa at langit ay nagsimulang manginig ng marahas. Umalis si Lin Feng sa lambak nang hindi lumingon. Kahit sa napakalayo, naririnig niya ang napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Gaya ng inaasahan ni Lin Feng, maraming tao ang nakarinig sa labanan at sumugod.
Hindi nila eksaktong makita kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita nila ang mga bundok na umuuga, hindi sila nang ahas na lumapit. Ang napakalakas na cultivator ay nakikipaglaban. Isang mapanirang chi ang umalangaw sa mahabang panahon bago kumalat ang mga enerhiya. Ang mga bundok ay sumabog, at ang buong tanawin ay nagbago. Walang lumabas para makita, ngunit sa di kalayuan, isang silweta ang lumabas mula sa isang bundok at umalis. Kasabay nito, sa Jiklan, may nangyari. Ang anak ni Ji Qingsong, na malapit nang maging isang dakilang emperador, ay pinatay. Ito ay isang trahedya, sino ang nang-ahas na pumatay sa kanilang mga tao at higit pa doon sa kanilang teritoryo. At mga taong direktang inapo ng angkan. At walang nangyaring labanan, na parabang madali siyang napatay. Malamang ay pinatay siya ng isang asasin nang hindi niya inaasahan. Hindi alam ng mga miyembro ng Jiklan kung ano ang iisipin. Ayon sa manugang ni Ji Qingsong, nakipag-usap si Ji Jiang sa kanyang asawa at pagkatapos ay namatay ito. Ilang taon na ang nakakita kay Ji Jiang, bumalik na talaga siya, marami pa nga ang kumausap sa kanya, tapos nawala na naman siya. Ngunit si Ji Jiang ay hindi pumunta at nakita ang mga matatanda, hindi pa niya pinuntahan ang kanyang mga magulang. Parang may malapit nang lumabas sa bukas. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Jiklan at ilang iba pang mga tao ay nakatayo sa tabi ng katawan, at marami pang ibang tao ang dumarating pa rin. Bakit siya gustong patayin ni Ji Jiang? Tanong ng isang malakas na cultivator ng Jiklan. Hindi nila naiintindihan, walang nakakaintindi. Ano ang kanyang layunin? Nawala si Ji Jiang habang hinahabol si Lin Feng, at pagkatapos ay lumitaw muli siya nang wala sa oras at pinatay ang sarili niyang pamilya. Anong nagyari? Tanong ng isang malakas na cultivator, nakatingin sa pinuno ng Jiklan. Nababalot siya ng malamig na pawis. Ang pinuno ng Jiklan ay sumimangot at nagtanong. Anong problema? Ang anteng-anteng ni Lolo Qingsong ay nasira. Sabi ng taong iyon, habang nag-aalalang lumunok. Nagulat ang pinuno ng Jiklan at biglang nagmukhang galit na galit. Ang sitwasyon ay naging lubhang komplikado. Si Qingsong ay isang Celestial Emperor, kasing lakas ko siya, sino ang makakapatay sa akin? At bakit pupunta si Ji Jiang at papatayin ang kanyang anak? Ano ang pangkukulam na ito? Ang pinuno ng Jiklan ay namangha, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Nawalan sila ng Celestial Emperor, ito ay isang kakilakilabot na kaganapan para sa Jiklan. Sino ang huling taong nakakita kay Qingsong at saan? Check natin. Sabi ng leader ng Jiklan. Galit na galit siya. Si Ji Qingsong ay namatay, siya ay isang Celestial Emperor at siya ay patay na ngayon, at ang kanyang anak ay pinatay ni Ji Jiang sa kanilang sariling teritoryo. Ang mga tao sa Ying Clan ay galit din. Si Ying Cheng ay hinabol ng isang taong gustong pumatay sa kanya. Napatay pa nga ang isa sa kanilang mga Celestial Emperors. At ngayon, sa Jiklan, si Ji Qingsong ay namatay, isang Celestial Emperor, at ang kanyang anak ay pinatay sa kanilang sariling teritoryo. Nalaman ng Jiklan na si Ji Qingsong ay nakita sa Great Emperor's Mountain kung saan nakalusot si Ying Cheng, at nakausap siya ni Lin Feng saglit. Huli siyang nakita sa hindi kalayuan sa gate ng Jiklan. Aksidente niyang nabangga si Ji Jiang, maraming tao ang nakakita noon. Pagkatapos, bumalik si Ji Jiang sa clan, umalis na si Ji Qingsong. May mga taong nakipag-usap pa kay Ji Jiang. Ang lahat ay nakaturo sa isang tao. Lin Feng. Nakipag-usap siya kay Lin Feng sa Great Emperor's Mountain, at si Ji Jiang, na nawala ng ilang sandali, ay muling nagpakita. Ngunit maaaring ito ay si Lin Feng. Mapapatay kaya ni Lin Feng ang isang Celestial Emperor? Kung inakusahan nila si Lin Feng, tatawanan sila ng Champion University at marami pang ibang tao mula sa Holy City. Nakakaawa namang palusot. Gayunpaman, paano nila pakakawala si Lin Feng? Si Ji Qingsong at ang kanyang anak ay namatay. Ano ang nangyayari? Sa ikalawang araw, sinabi na dalawang napakalakas na cultivator ang nag-away sa mga bundok malapit sa Great Emperor's Mountain. Marahil ay namatay si Ji Qingsong sa labanang iyon. Alam ng lahat na ang pumatay ay hindi si Lin Feng, ngunit sino kaya ito? Ang tanging background ni Lin Feng ay ang Champion University. Hindi sila makapaghinala ng Champion University. Ang Ying Clan ay galit na galit at hinahanap si Xiao Wuting kahit saan. Galit na galit ang Jiklan, at lalo pang kinasusuklaman si Lin Feng. Kahit na hindi nila mapapatunayan na si Lin Feng ang sanhi ng lahat ng problemang ito, kumbinsido sila na may kinalaman ito sa kanya. Ngunit kung hindi nila ito mapapatunayan, hindi nila maaaring akusahan si Lin Feng. Ang pinuno ng Jiklan ay pumunta sa Ying Clan. Sa isang palasyo, isang malakas na tagapagsaka ng Ying Clan, si Ying Fa, ang nagtanong sa pinuno ng Jiklan. Brother Ji, bakit ka pa dito? Dahil bumalik na si Xiao Wutian, ang Ying Clan ay maraming bagay na dapat asikasuhin. Brother Ying, gusto mo talagang hulihin at patayin si Xiao Wutian, tama ba? Nakangiting tanong ng leader ng Jiklan. Tumanggo si Ying Fa at sinabing, "Siyempre, kapag namatay si Xiao Wutian, ibaon ko sa kanya ang galit ko." Brother Ying, si Xiao Wutian ay maaaring magkaila, siya ay isang dalubhasa dito. At ngayon isa na siyang Saint Emperor, hindi mo siya madaling papatayin. Mayroon ka bang mungkahi, Brother Ji? Tanong ni Ying Fa, sa rehiyon, mayroong isang angkan na eksperto sa pagbabalat kayo, malamang alam mo na ito. Sabi ng pinuno ng Jiklan. Kumunat ang noo ni Ying Fa.
Siyempre alam niya ang tungkol sa kanila. Ngunit ang mga taong iyon ay mula sa isang dambana, ang pagkuha ng tulong mula sa kanila ay magiging napakahirap o magastos. Brother G, naiintindihan mo na kahit na ang Ying Clan ay isang ancient holy clan, hindi kami ganoon ka-impluensya. Hindi niya tayo makikita. Sabi ni Yingfa, kaya nga ako sumama. Kung sama-samang humingi ng tulong sa kanya ang G Clan at Ying Clan, tiyak na isasaalang-alang niya ang aming kahilingan. Sabi ng pinuno ng G Clan. Sumimangot si Yingfa, kumikinang ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa pinuno ng G Clan. Mag-aalok ka ba ng iyong tulong? Ano ang kailangan mong gawin ko? Gusto ko si Linfang. Malamig na sabi ng pinuno ng G Clan. Nagulat si Yingfa at sinabing, makapangyarihan ng Champion University. Kung aatakehin ng G Clan o Ying Clan si Linfang, sasabihin ng lahat na kumilos tayo ng walang katwiran. Hindi, iisipin nilang may magandang dahilan tayo, lalo na't hindi tayo nag-iisa, tutulungan din tayo ng Yuan Clan at Pei Clan. Mariing sinabi ng pinuno ng G Clan kay Yingfa. Bumilis ang tibok ng puso ni Yingfa. 4 na ancient holy clans na haharap kay Linfang. Medyo nakakatakot iyon, lalo na't makapangyarihan ng Ying Clan. Biglang kuminang ang mga mata ni Yingfa, at ngumiti siya. Ilang ancient holy clans laban kay Linfang. Dapat may isa pang dahilan. Sigurado akong gusto mo ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1979, nakatadhanang pananaw. Ang pinuno ng G Clan ay sumagot kay Yingfa. Si Linfang ang pinakamasamang kaaway ng G Clan. Maaaring may pakana siya laban sa isa sa ating mga Celestial Emperors. Dapat natin siyang mahuli. Ngunit syempre, kung makukuha natin ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution, kung gayon ang lahat ay magiging mas mabuti pa. Napangiti si Yingfa sa loob. Ang pinuno ng G Clan ay kumikilos na katawa-tawa. Kung si Linfang ay walang Celestial Evolution Holy Scriptures, ang pinuno ng G Clan ay hindi hihingi ng tulong sa Yuan Clan, sa Pei Clan, at sa kanyang Ying Clan para kontrahin ang Champion University. Kung magkapit kamay ang ilang sinaunang banal na angkan, sapat na iyon para yumanig ang buong lungsod. Talagang interesado ka sa Celestial Evolution Holy Scriptures, sa palagay ko ay hindi mag-aalok ang Yuan Clan at ang Pei Clan ng kanilang tulong maliban kung bibigyan mo sila ng Celestial Evolution Holy Scriptures. Kung gayon, kailangan din silang makuha ng Ying Clan. Sabi ni Yingfa, kumikislap ang kanyang mga mata. Brother Ying, ang pinakamalaking problema ng Ying Clan ay si Xiao Wutian. Hindi pa ba sapat ang paghingi ng tulong para harapin siya? Malungkot na tanong ng pinuno ng G Clan. Gayunpaman, malamig na ungol lang si Yingfa. Kung ang G Clan at ang Yuan Clan ay nakakuha ng Celestial Evolution Holy Scriptures, sila ay magiging lubhang malakas, at hindi yun makakabuti para sa balanse ng kapangyarihan. Malalampasan nila ang Ying Clan. Brother G, kung hindi mo kailangan ng tulong para makitungo kay Linfang, hindi mo ibibigay ang iyong tulong. Kung nag-iisa ka, kakailanganin mo ang Destiny Vision para tulungan kang harapin siya at siguraduhin siya ang may kasalanan. Malamig na ngumiti si Yingfa. Malungkot na sumimangot ang pinuno ng G Clan. Tumayo si Yingfa at mariing nagsalita. Maaaring protektahan ng Ying Clan si Ying Cheng. Hindi mangangahas si Xiao Wutian na pumunta rito para pumatay ng mga tao, kung hindi, pupunta tayo sa kanyang tribo at papatayin ang kanyang mga tao. Hindi naman siya ganoon kalaki na problema. Kung hindi, kami mismo ang hihingi ng tulong sa Destiny Vision. Dahil gusto mong makipagtulungan, dapat mong bayaran ang presyo. Kung makuha mo ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution, kailangan din nating makuha ang mga ito. Kung hindi, hindi ako interesado sa isang partnership. Pareho silang nasa hustong gulang para hindi madaya. Nanatiling tahimik sa kanyang upuan ang pinuno ng G Clan. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi niya, sige, ibabahagi namin sa iyo ang Celestial Evolution Holy Scriptures kung makuha namin ang mga ito. Pero kung ibang bagay ang makukuha namin, hindi mo maaring hilingin sa amin na ibahagi sa iyo ang lahat. Dahan-daang lumingon si Yingfa at ngumiti. Brother G, pwede kang maging mapagbigay. Mabuti, deal yun. Bumalik ka sa G Clan at maghanda. Interesado lang si Yingfa sa Celestial Evolution Holy Scriptures, hindi niya akalain na may iba pa si Linfang na gusto niya. Linfang na pinag-uusapan siya ni Yingfa at ng pinuno ng G Clan. Napatay niya si Ji Qingsong, ngunit kung walang magandang dahilan, walang magagawa ang G Clan. Isa siyang katamtamang antas na emperador, paano siya nakipag-ugnayan sa isang Celestial Emperor? Ngunit minaliit ni Linfang ang kanilang determinasyon. Sila ay isang sinaunang banal na angkan, pagkatapos ng lahat. Ito ay totoo lalo na pagkatapos na makita kung gaano kalakas sina Chu Chunqiu at Linfang noong araw ng Pathfinder. Maraming tao ang kumbinsido na sina Linfang at Chu Chunqiu ay mayroong Celestial Evolution Holy Scriptures at iyon ang dahilan kung bakit sila ay napakatalino. Si Linfang, Meng Qing, at Xiao Ya ay nakatayo sa kalangitan ng banal na lungsod. Naroon din sina Lin Wuxiang at Yin Yu. Nagpa siya ang Yin Clan na kanselahin ang kasal, at pagkatapos noon, hindi na sila sumalungat sa kalooban ni Lin Wuxiang at Yin Yu. Tama si Linfang, lahat ng mayroon siya, ibibigay niya sa kanyang nakababatang kapatid, makukuha ni Yin Yu at mga anak ni Lin Wuxiang ang lahat ng mayroon si Linfang, at kahit na hindi mula sa sinaunang banal na clan si Lin Wuxiang, mayroon siyang isang hindi kapanipaniwala. Kapatid.
Maaari siyang lumikha ng isang sekta o isang angkan, at siya ay magiging sikat. Kailangan lang niya ng oras. Dahil mahal ni Yin Yu si Lin Wuxiang, nagpa siya si Yin Rui na tumaya sa kinabukasan ni Lin Feng. Wuxiang, sigurado ka ba? Tanong ni Lin Feng kay Lin Wuxiang. Ako, brother. Naglalakbay ka ng mag-isa. Hindi ako palaging makakasama mo, kung hindi, hindi ako magiging sapat na malakas. Sigurado akong gusto kong umalis. Sabi ni Lin Wuxiang. Si Lin Feng ay mukhang solemna at seryoso. Kahit na umaasa siyang magiging malakas si Lin Wuxiang na umaasa sa kanyang sarili, nag-aalala rin siya. Kapatid niya iyon, kung tutuusin. Ang paglalakbay ng mag-isa sa Dark Knight region sa edad na 20 taong gulang ay isang bagay na mahirap at mapanganib. Mangyaring mag-ingat at magpadala sa akin ng balita kung minsan. Sabi ni Lin Feng. Tinanggap niya ang pinili ni Lin Wuxiang, nakangiti at sinabi. At alagaan mong mabuti si Little Yu. Gag-ewan ko, sabi ni Wuxiang na hinawakan ang kamay ni Yin Yu, ngumiti siya at sinabi. Bro, mangyaring gumugol ng mas maraming oras kasama sina nanay at tatay, hindi ako magpapaalam sa kanila, kung hindi, masyado silang malulungkot at hindi ako makakaalis. Sige, umalis ka na, tumiti si Lin Feng. Talaga. Tumanggo si Lin Wuxiang, tumingin siya kina Xiaoya at Mengqing. Ate Mengqing, Ate Xiaoya, mag-ingat kayo. Babalik ako para makita kayo. Basta, kapag may nangyari sa iyo, mainis talaga ako. Sabi ni Xiaoya, namumula ang mata niya, gusto niyang umiyak. Muntik na niya itong palakihin at ngayon ay aalis na siya, para maglakbay kasama si Yin Yu. Ate Xiaoya, magkikita tayong muli. Tumiti si Wuxiang. Alis na tayo. Tumalikod siya at umalis kasama si Yin Yu, kumaway sa kanila ng nakatalikod. Ang mag-asawa pagkatapos ay dahan-daang nawala sa malayo. Napabuntong hininga na lang si Lin Feng. Hawak ni Mengqing ang kanyang kamay, bamulong siya. Malaki na si Wuxiang ngayon. Hindi mo siya mapoprotektahan magpakailanman, hindi ito magiging malusog. Alam ko, sagot ni Lin Feng, nakangiti sa kanya. Si Lin Wuxiang ay kapatid ni Lin Feng, ngunit sila ay kabilang sa dalawang magkaibang henerasyon, at si Lin Wuxiang ay hindi maaaring mag-evolve sa parehong kapaligiran bilang Lin Feng. Ang mga cultivator na kanilang pinaglaban at ang mga lugar na kanilang pinuntahan ay iba, hindi sa parehong antas ng Lin Wuxiang. Sana ay manatiling ligtas ang kanyang kapatid. Brother, miss ko na si Wuxiang. Umiiyak na sabi ni Xiaoya. Napabuntong hininga si Lin Feng. Alam niya kung ano ang nararamdaman ni Xiaoya kay Wuxiang, halos parang isang ina. Huwag kang mag-alala, babalik siya. Sabi ni Lin Feng, hinaplos ang pisngi niya. Tumalikod silang tatlo at umalis. Si Lin Feng ay gumugol ng maraming oras kasama sina Mr. Xiao at Xiaoya. Hindi na siya bumalik sa Champion University. Si Mr. Xiao ay naging isang Saint Emperor, at maaaring magturo ng maraming bagay kay Lin Feng. Napakalaki ng banal na lungsod, hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila, lalo na ngayong nakamaskara na si Mr. Xiao. Kahit na ang mga cultivator ng Ying Clan ay hindi siya makikilala. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Lin Feng na dumarami ang panganib sa paligid. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit ang dumating sa Ying Clan. Mukha pa rin siyang puno ng sigla at sigla, hindi man lang matanda. Mukha siyang misteryoso at napakalakas. Ang Ying Clan, ang Yuan Clan, ang Pei Clan, at ang Ji Clan ay nagtipon. Maraming malalakas na cultivator doon, lahat ay dumating upang batiin ang matanda. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang katayuan sa lipunan. Brother He, magbibigay muna kami ng welcome dinner sa iyong karangalan. Magalang na sabi ni Yingfa, hindi na kailangan, tumuon tayo sa pinakamahalagang bagay at huwag mag-aksaya ng oras. Diretsyong sabi ni Hishao na umiling. Tumanggo si Yingfa at sumagot. Nasabi na namin sa iyo ang sitwasyon, Brother He, ano sa palagay mo? Tumingin si Hishao sa pinuno ng Ji Clan, na tinatawag na Ji Yuan, at mahinahong sinabi. Dalhin mo ako sa lugar kung saan namatay si Ji Qingsong. Gagamitin ko ang Destiny Vision ko para mag-imbestiga. Sige. Sabi ni Ji Yuan na tumanggo. Ang grupo ng mga tao ay umangat sa himpapawid at naglakbay patungo sa Great Emperor's Mountain. Marami sa mga dalesdis nito ay nasira. Ito ang lugar kung saan pinatay si Ji Qingsong. Si Ji Yuan at ang iba pa ay nasa langit at sinabi kay Hishao. Brother He, si Ji Qingsong ay namatay dito. Sige. Tumanggo si Hishao. Bumangon siya ng mataas sa himpapawid ng magdilim, kahit isang ilusyon ng kumikislap na mga bituin ay lumitaw. Anong mahiwagas? Nagsimulang mag-hallucinate ang lahat. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Hishao ay naging dalawang nagniningning na orbs, pagkatapos ay lumitaw ang dalawang naglalakihang nakasisilaw na bituin sa kalangitan na parang mga mata, at pinagmasdan niya ang hanay ng mga bundok. Destiny Technique, Destiny Vision. Napailing ang mga taong naruroon. Ang mga cultivator mula sa shrines ay abnormal na malakas at may talento. Ininspeksyon ng matanda ang bulubundukin gamit ang kanyang Destiny Vision. Maraming bituin ang lumitaw sa lahat ng dako. Naaninag ang lahat sa kanilang isipan, nakita nila si Ying Cheng nang makapasok siya sa Dichi Layer, nakita rin nila sina Lin Feng at Ji Qingsong na nag-uusap. Tumigil ka, malakas na sigaw ni Ji Yuan nang nag-uusap sina Lin Feng at Ji Qingsong. Nakita na nila ang lahat, ang pag-uusap ni Lin Feng at Ji Qingsong, ang lambak,
umalis na si Lin Feng, isang matandang lalaki ang dumating at pagkatapos ay sumabog ang mga bundok. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1980, protektado ng unibersidad. Tulad ng inaasahan, si Lin Feng. Mahinang sabi ng mga miyembro ng G-Clan. Nakita na nila ang lahat salamat sa Destiny Vision. Gaya ng inaasahan, nagplano si Lin Feng laban kay Ji Qingsong para patayin siya. Kaya tiyak na pinatay din ni Lin Feng ang anak ni Ji Qingsong. Pinapatay niya si Ji Jiang. Si Ji Jiang ay kinokontrol ni Lin Feng. Galit na galit si Ji Yuan. Napakatagal na panahon nang may nang-ahas na gawin iyon sa G-Clan. At ginawa iyon ni Lin Feng ng mag-isa, patuloy niya silang pinapahiya at ngayon ay sinimulan na niyang patayin ang ilan sa kanilang mga tao. Sino ang malakas na cultivator na iyon? Taga-Champion University ba siya? Malamig na tanong ni Ji Yuan. Ang mga bundok ay sumabog, hindi nila nakita ng malinaw ang manlalaban. Sa sandaling iyon, matalim ang mga mata ni Yingfa at mukhang galit na galit, sumabog ang kidlat sa kanyang mga mata at nanumpa siya. Dragon Elephant. Baka si Xiao Wutian. Xiao Wutian. Sumimangot si Ji Yuan at sinabi, sinasabi mo na pinatay ni Xiao Wutian si Ji Qingsong. Pwede naman. Si Xiao Wutian ay isang dalubhasa sa pagbabalat kayo. Alam na alam namin iyon. Ang problema ay bakit tutulungan ni Xiao Wutian si Lin Feng na patayin ang mga tao ng G-Clan. Dahan-daang sabi ni Yingfa. Hindi rin maintindihan ni Ji Yuan. Ngunit kung talagang nagtulungan sina Xiao Wutian at Lin Feng, kahit papaano ay magagawa nilang harapin sila ng sabay. Brother He, mahahanap mo ba sila? Tanong ni Yingfa kay He Xiao. Si He Xiao ay nanggaling sa malayo upang tulungan silang mahanap si Xiao Wutian, wala na siyang mapagtataguan ngayon. Siyempre, hindi siya makakatakas sa Destiny Eyes sa Holy City. Mahinahong sabi ni He Xiao. Medyo confident siya. Sinabi niya, ilagay ang kanilang mga mukha sa Destiny Vision gamit ang iyong makajos na kamalayan. Sige. Sabi ni Yingfa at tumanggo si Ji Yuan. Lumitaw ang mga silwete ni Lin Feng at Xiao Wutian sa mga celestial na mata, at lumitaw ang kakaiba at misteryosong lakas. Napakahiwaga ng Destiny Technique ng Destiny Shrine. Sa isang tiyak na antas, maaari itong makaapekto sa kapalaran ng mga tao, at makakatulong din ito sa ilang mga cultivator na makalaya mula sa Great Dao at malumpasan ang kamunduhan. Maaari nitong ganap na baguhin ang buhay ng isang tao. Siyempre, ang mga walang katulad na cultivator lamang ng mga dambana ang may sapat na lakas para gawin iyon. Bulong-bulungan ng ilan sa mga taong nanonood. Biglang nagsiwalat ang Destiny Eyes ng courtyard at tatlong tao. Lin Feng, Xiao Ya, at isang matandang lalaki, ang pumatay kay Ji Qingsong. Brother He, paano naman si Xiao Wutian? Ang matandang iyon, ang dalawang taong hinahanap mo ay naroon. Walang pakialam na sabi ni He Xiao. Ang mga tao ay natulala. Tulad ng inaasahan, magkakilala sina Xiao Wutian at Lin Feng. Alalahanin ang lugar at bumalik. Xiao Wutian, Lin Feng. Ang lahat ng mga cultivator ay mukhang galit na galit. Naalala rin ni He Xiao ang kanyang Destiny Vision at ipinikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay naging normal siya muli. Kung ang Ying Clan at ang Ji Clan ay hindi pa handa na bayaran ang halaga para dito, hindi sana siya nanggaling sa napakalayo. Si He Xiao ay mula sa isang napakalakas na angkan sa isa sa mga pangunahing lungsod ng Dark Knight Region, ang He Clan. Napakalakas ng kanyang angkan dahil ang nagtatag ng kanilang angkan ay mula sa Destiny Shrine. Tatlong tao mula sa He Clan ay miyembro na ngayon ng Destiny Shrine, isa si He Xiao sa kanila. Salamat sa kanila, ang He Clan ay mas makapangyarihan kaysa Ancient Holy Clans. Para sa mga angkan tulad ng He Clan, ang mga angkan tulad ng Ying Clan o ang Ji Clan ay mga ordinaryong clans lamang. Napakunot ang noo ni Mr. Xiao, naramdaman niya ang pagmamasid sa kanila. Mr. Xiao, anong problema? Tanong ni Lin Feng nang makita niya ang mukha ni Mr. Xiao. Mayroon akong impresyon na may nakatingin sa atin. Dahan-daang sabi ni Mr. Xiao. Nagulat si Lin Feng. Napakalakas ni Mr. Xiao, hindi siya maaaring magkaroon ng hallucinations. Tumingin si Lin Feng sa kanya. Inilabas ni Mr. Xiao ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang kanilang paligid, ngunit wala siyang nakita. Kakaiba. Bulong ni Mr. Xiao. Walang tao sa paligid. Sa kanyang cultivation level, ang mga taong maaaring mag-espiya sa kanya ay napakalakas. Si Lin Feng ay may masamang premonition. Talamak ang mga pananaw ni Mr. Xiao. Noon pa man ay gusto na siya ng Ying Clan na patayin, kaya siguro may paraan sila para mahanap siya. Mr. Xiao, dapat kang bumalik sa Champion University kasama ko. Sabi ni Lin Feng kay Mr. Xiao. Ang Champion University ay parang ibang mundo, maraming malalakas na cultivator doon, at kahit ang Ying Clan ay hindi nang ahas na salakayin ng Champion University. Hindi, kahit panoorin nila tayo, hindi nila ako mahahanap. Sabi ni Mr. Xiao na umiling. Lin Feng, ibalik si Xiao Ya sa maliit na mundo. May pupuntahan pa ako. Nanatiling tahimik si Lin Feng ng ilang segundo at sinabi. Sige, ngunit Mr. Xiao, kung may mangyaring pumunta sa Champion University sa lalong madaling panahon. Sige, bumalik ka kaagad. Sabi ni Mr. Xiao. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at nawala. Xiao Ya, alis na tayo. Sabi ni Lin Feng na hinayla ang kamay niya at umalis.
Totoo man o hindi ang premonition ni Mr. Xiao, kailangan nilang maging handa, kung sakali. Kasabay nito, ang Ying Clan, ang Yuan Clan, ang Pei Clan at ang Ji Clan ay nagpadala ng kanilang malalakas na cultivator. Nagtungo silang lahat sa iisang lugar. Nagpunta si Xiao Wutian sa isang ordinaryong bundok para magsanay ng cultivation ngunit mabilis na nagkaroon ng impresyon na may nanonood na naman sa kanya. Biglang nagbago ang mukha niya nang may na-realize siya. Lumipat siya sa ibang lugar at nagpatuloy ito saglit. Sa huli, napagtanto ni Xiao Wutian na ang Ying Clan ay maaaring humingi sa kanila ng tulong. Little Linfang na mayroon siyang sariling maliit na mundo, iyon lang siguro ang lugar kung saan maaari akong magtago ngayon. Kailangan kong puntahan siya, naisip ni Xiao Wutian. Nakipag-ugnayan siya kay Linfang gamit ang kanyang talisman at lumipad patungo sa Champion University. Hinintay ni Linfang si Mr. Xiao at bumalik sila sa kanyang patio. Pumasok si Mr. Xiao sa maliit na mundo ni Linfang. Ang maliit na mundo ng kanyang espiritu ay ang pinakamalaking sikreto ni Linfang. Sinabi lang niya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya tungkol dito, tulad ni Mr. Xiao. Ipinagpatuloy ni He Xiao ang kanyang Destiny Vision, ngunit nawala si Mr. Xiao. Hindi magagamit ni He Xiao ang kanyang Destiny Vision palagi. Magagamit niya ito ngayon at pagkatapos kapag kailangan niya ito. Ano ang nangyayari? Sumimangot si He Xiao. Paano ito naging posible? Brother siya. Tanong ni Yingfa, nakatingin sa kanya. Si Xiao Wutian ay nawala sa Destiny Vision. Nawala siya. Hindi ko alam kung anong uri ng lakas ang makapagbibigay sa isang tao ng kapangyarihan para makatakas mula sa Destiny Vision. Nawala ang Destiny Vision niya habang nakakunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nawala. Nanigas ang mukha ni Yingfa. Maaaring may napansin si Xiao Wutian. Patuloy siyang tumakbo palayo, at sa huli ay napunta siya sa Champion University. Talagang nasa Champion University siya, Kuya He, tingnan mo si Linfang. Tanong ni Yingfa kay He Xiao. Muling pinaandar ni He Xiao ang kanyang Destiny Vision. Nasa looban niya si Linfang. Gayunpaman, hindi kasama niya si Xiao Wutian. Ginamit ni Yingfa ang kanyang anteng-anteng. Si Xiao Wutian ay nagpunta sa Champion University, ngunit ngayon ay nawala. Hindi siya mahanap ni Brother He sa kanyang Destiny Vision. Baka may tumulong sa kanya, na magpapabago sa lahat. Kailangan nating mahanap si Linfang at maunawaan ang relasyon ni Linfang kay Xiao Wutian. Kailangan nating makuha si Linfang, at tiyak na magpapakita si Xiao Wutian. Hindi sumagot ang nasa kabilang dulo, alam na niya ang gagawin. Noong una ay gusto nilang patayin si Xiao Wutian at pagkatapos ay hanapin si Linfang. Ang pagkuha ng isang tao sa Champion University ay mas mahirap kaysa sa pagpatay kay Xiao Wutian. Ang Ancient Holy Clans ay hindi nang ahas na sakta ng mga universidad. Sa pasukan ng Champion University, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. 4 na tao ang lumitaw, lahat sila ay mukhang hindi kapanipaniwalang malakas, at lahat ay nakatingin sa kanila. Gaano kalakas? Single ng karamihan. Ang 4 na taong iyon ay lumitaw sa isang kisap mata at sila ay ganap na walang chi, sila ay mukhang misteryoso at kahanga-hanga. 2 tao pa ang biglang sumulpat at tumingin sa 4 na tao. Masters, ano ang ginagawa mo sa Champion University? Mga bantay. Nagulat ang mga tao at napakunot ang noo. Pinatay ni Linfang ang ilang tao ng Ji Clan. Lumapit ako para hulihin siya. Sana iyong maintindihan. Sumunod naman ang 4. Napakapang-api. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Maging ang mga mukha ng mga gwardya ay nagbago ng husto. Nagkatinginan sila at kumikislap ang kanilang mga silweta. Pumunta sila para hulihin si Linfang. May nakarinig noon. I activate ang crisis signal, kung hindi, hindi tayo makakarating sa oras. Crisis signal. Ang mga tao ay namangha. Ginamit ang crisis signal ng Champion University nang dumating ang mga nakakatakot na kaaway na direktang nagbabanta. Dapat protektahan si Linfang, iyon ang sabi ng mga ninuno. Kung mahuli nila si Linfang, hindi natin kakayanin ang responsibilidad para dito. Lumitaw ang 9 na light beam sa Champion University at umalangaw ang malalakas na drum sa lahat ng dako. Nasa state of alert na ngayon ang Champion University.